Nako, tila yata dito nagkalaglagan na po dito si Boying at Trillanes, no? Ito nga po yung usapan natin na kung saan talagang dito nalaman na yung ICC ay nakipagpulong talaga sila. At hindi tayo may sabi niya na si Boying. Ito nga sasabi natin kagahapon pa na si Boying po ay nakipagpulong daw. Sa kanya galing to, sa bibig niya mismo galing to, ha? Oh, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Anong sabi naman ni Trillanes? Wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, komo ngayon, nasa hot water si Saldico, parang madampian ka na ni Saldico, para nasa impyerno ka na. Hindi ganun yun, sir. Sir, ganito kasi yan, sir. Si Saldico po kasi, sir, chairman ng appropriation ng budget, sir. Siya po ang pinaka nakakaalam at bukod kay Cabral at si Speaker tungkol sa mga ganito. Ngayon, walang ibang pupuntahan yung tao o iimbestiga at sila lang ang tatanungin. Ngayon, pag nagsabi si Saldico ng isang tao, no, at tugma doon sa sinabi katulad ni Gutesa at ng mga Marines, sir, hindi pa naman ibig sabihin nun, totoo na yon. Ang gagawin niya, iimbestigahan. Ngayon, ang nakakalito lang dito kasi, etong si Boying, sinabi po kasi sa inyo, sinabi daw sa inyo, ikaw ang kasama. Hindi naman po si Saldi ang nagsabi na ikaw ang kasama eh. Di ba? Yung 18 Maris, sabihin natin 18 Maris, no? Hindi natin wag natin paniwalaan. Sige, aber, palagay natin wag natin paniwalaan yung ano. Ang nagsabi po si Boying, ito po. O, ito. Painggan po natin na napaka-exing clip na to na kay Jessica galing mismo. Ngayon, kayo humato, hindi ko pinagbibintang sino sila, hindi natin sila pinagbibintangan. Wala tayong sinasabi na sila ang may totoo yung bintang kay Trillanes, bintang kay Remulla. Wala tayong sinasabing sila talaga yon, ha? Ang naghahayag sa kanila, sila sa isa't isa. Diba? O, pakinggan nyo. Andali, nawala. Dali, ha? Yan ang sinasabi natin, mga kababayan natin. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. O, anong sabi? Wala pong, naniniwala kami sa'yo. Naniniwala kami sa'yo, Trillanes. Pero si Boying po ang kausapin nyo. Kasi si Boying po sinabi kayo. O, hindi naman kami naniniwala kay Boying. Sige. Kaso po, sinabi rin po kasi ng Marines na kasama daw po si Boying. O, hindi kami naniniwala sa Marines. O, sige. Wala tayong paniniwalaan. Dapat imbestigahan po yan sa Blue Ribbon. Hanggat maaari po, kasama po si Trillanes, kasama po si Boying. Diba? Pero wala tayong bintangan. Sige. Wag tayong mambibintanga. O, inosente lahat kayo. O, pero mag-conduct kayo ng investigation. Yeah? Pangunahan mo, ombudsman ka eh. Ikaw ba naman, ombudsman ka, papayag ka? O ngayon, napaamin ka. Hindi namin alam kung ba't ka umami. Ha? O, pakinggan nyo. Usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Sir, when was this? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Hindi mo na alam kung sino paniniwala mo sa kanila, no? Pero lumalabas, ha? Talagang parang totoo, ang sinasabi ng Marines. Kaya nga mas maganda kay Pinky. Bakit hindi ko alam kung natatakot si Pinky na imbestigahan tong Marines, ha? Bakit ayaw niya imbestigahan? Ha? Puro siya maleta, 805 billion na maleta, na ano. Bubiri mo, sinabi ni Pinky, ha? Sinabi niya, 800 na billion na nakurakot daw, sabi nila Levy Baligod. Para doon magkakasya sa maleta yun, kailangan daw ng maleta, 13,000 na maleta kailangan. At aabutin daw sa 24 hours, aabutin ng 5 taon daw magre-repack. Ganun daw katagal yun. Sir naman, napakahina mo naman, sir. Ba't mo naman kasi kinumpute yung tigi 1,000 doon sa 800 billion na pera na pagkakasya sa maleta? Ang ano po, ang diskarte po niya, bundle po. Salansan po sa isang maleta. At yung 855 billion na yan, hindi naman sa isang araw na sa isang pagkakataon yan eh. Patsi-patsi yan, di ba? Hindi naman sa isang bultuhan yan, idinala sa isang helicopter, sa isang hakotan. Hindi nga naman talaga magkakasya doon sa maleta at 13,000 mahigit o 14,000 na maleta ang kinakailangan. Para yan ay magkasyang 805 billion na yan. Pero
hindi kayo na competition, sir. Huwag mo ko competition literal. Kasi una-una, pwedeng ipapalit yung pera ng dollar. Di ba? Bigyan natin ko $100 yan. Anipis, ganyan, ganyan lang. Kasya na yung ilang libo na yan. Ilang milyon na yan. Kung ganyan kakapal na dollar na puro bago. O, pabor pa yung bangko na bibili mo ng dollar. Di ba? Sa ganyang karaming pera. O, saka, bakit naman? Mag-arkila ka ng mga tao, yung mga marin. Kahit 10 marin magtrabaho, mag-repack ng pera, okay lang eh. Magpasok sa maleta eh. Walang problema eh. Kaya matapos yan ng mga 1 buwan. O pero hindi naman lahat yan. Hindi aabutin 5 taon, OA mo. Napaka-OA ni Lacson. 5 taon daw aabutin kung yung 805 billion, pagkakasya yun sa 14,000 na maleta at i-repack yun araw-araw. Walang gano'n. Yun nga, bakit yun sa factory? Inabot ba ng 5 taon yun? Mas marami yung nirepack nila kaysa sa pera. Di ba yung mga factory ng chichirya? Hindi ko sabihin kung ano chichirya yun ha. Yung laganap na chichirya ngayon. Pati yung nasa lagyan na ano. Alam mo yung nasa lagyan na. Ayoko na banggitin yung na parang chips nasa lagyanan. Di ba? Nire-repack yun dun sa pabrika. Iniisinasa lang sa nalagay sa box yun. Isa-isa yun. Walang tigil yun. O, mga factory workers nasa marami din. Siguro mga nasa 15. O, ba't naman yun nare-repack na mas marami? Ito, pera pinag-uusapan dito eh. O, bigyan kita ng picture. O sa mag-repack, bigyan kita ng ano. Ganon. Kayo naman, oh. Di ba, huwag mo sabihin, huwag mo ililigaw yung tao na parang inaano mo, parang nilalagay mo, ay, parang gusto palabasin kasi ni Pinky. Hindi totoo yun. Di ba? O, ngayon, ito naman. Ito, hindi ko alam, malamang, dapat, ang totoong reaksyon nito, dapat magalit si Trillanes. Bakit? Kasi sinabi niya, wala pong mga ganyang meetings. So, si Trillanes, alam natin, hindi nagsisinungaling yan. Sabi niya, ha? Sabi ng mga kalyado niya, ha? Huwag ka dapat pumayag, Trillanes, na si Boying, na sinabi sa'yo, nakipag-usap ka, kasama ka. Dapat pumalag ka. Eh, pag hindi ka pumalag, maghihinala kami sa'yo. Dapat magalit ka. Di ba? Kasi, dinadawit ka ni Boying eh. Tama, mali. Ha? Pasinungalingan mo yung sinabi ni Boying. O mali ba na, totoo to? Kung nananahimik ka, yan yung totoo. Ha? Ombudsman na yan. Di ba? Itanong ko lang ha. So, sino si sinungaling? Ikaw o si Boying o yung ICC na siya sabi, wala daw ganyan. Transparency daw ang ICC, sabi nila. Wala daw silang ganyan-ganyan mga binababayaran. Ano ba talaga? O hindi yan nabayaran. Wala daw mga meeting na nangyari. Di ba? O. Okay. Lisanin na natin yan. Dito naman tayo kay Atty. Vic Rodriguez sa kanyang pahayag. No? Panoorin nyo. Habang bago po tayo mag-live, ulitin ko para lang po maggabayan kayo, tataas po bukas. Pagsabit po ng 12:01 midnight, tataas po ang presyo ng gasolina. Madadagdagan po ito ng 1 peso and 90 centavos. Ang diesel po... Okay, paalala lang, ha? Ito mga gas dito, talagang grabe na. Baka, balita ko, isinara yata ang Strait of Hormuz. At nagbabalak yata tuloy, isara yung Strait of Hormuz. Kung saan dumadaan lahat ng gasolina ng Middle East papunta sa Asia. Pag nagsara yun, mahihirapan tayo. Tataas ang kuryente, bilihin, tataas lahat po. 1 peso and 20 centavos. Ang kerosene, 1 peso and 50 centavos per liter. At ang palitan po ngayon, nagsara po ito last week, 57.66. Ito po yung published rate. Kanina po, bago tayo nag-live, kaninang 12 noon, ngayon po ay 12:43 na, 58.30 na po ang halaga ng palitan. Political and diplomatic path. War on corruption. Yan, sasamahan po kayo ng sambayan ng Pilipino. War on corruption, na atin na pong linulunsad yan last year pa. War on looting of public funds. Yan po ang ating ilunsad. War on poverty. Huwag po yung war with any nation. Hindi po tayo handa. Malayo pa po tayo sa estado ng pagiging handa at wag po nating pasukin yan. No? Nakita naman natin ang Dubai na yan po talaga ay tourism, trade, finance, and oil center, oil hub. Sinong mag-aakala na darating yung araw na binubomba na rin ho sila, disrupted yung Sabihin, damay-damay na kasi nagalit ang Iran eh. Nagalit eh, siyempre namatay yung supreme leader nila eh. Kumbaga, halo-halo, labo-labo na to. Tara, pulbusan na to. Yan ang mangyayari dyan eh. Apektado tayo mga Pinoy. Natawa nga ako sa sinabi ni Marcos Jr., di ba? Parang, although si totoo yung sinabi niya na walang magagawa talaga. Kasi baka targetin yung mga aeroplanong dadalhin doon.
Tanong, may dadaling bang eroplano doon? Yeah, kung may barko, baka targetin din, no? Eh, sabi niya, maghanap na lang daw muna ng kanya-kanya na safe. Wala tayong magagawa, pero para sa akin, nahihinaan ako sa ganung salitaan. No? Na hindi ka man lang gumagawa ng mas magandang paraan pa. Na? Airport in the world. Nagsara na po yung airport ng Dubai. Disrupted po yung napakaraming grabe. biyahe, disrupted po yung napakaraming hanap buhay, ay dahil nga po doon sa sinasagawang Operation Epic Fury ng Estados Unidos at Israel. Masyado pong malalim ang partisipasyon ng Estados Unidos. Initially, ang sabi ay back up lang sila sa Israel, pero ngayon, obvious naman na it is Donald Trump who's calling the shots, at ang pangalan nga po ng kanilang operation ay Operation Epic Fury. Tataklis mo po ang epekto nito at nakita ko, pinadala sa akin yung unang naging pahayag ni Bongbong Marcos in relation to EDCA sites, mga kababayan. Maraming salamat po sa halos magtatatlong libong live viewers po natin. Ang sinabi, isang bahagi ng mensahe ni Bongbong Marcos na paalala niya sa mga kababayan nating overseas Filipino workers at Filipino sojourning, working, traveling, visiting dyan po sa Middle East. Lumayo kayo sa base ng mga Amerikano para hindi kayo mapahamak. In essence, yan po yung bahagi ng mensahe ni Bongbong Marcos sa ating mga kababayan. Kung inyo pong i-analyze itong statement na ito, lumayo kayo sa mga base ng Amerikano para hindi kayo mapahamak. Alam mo palang mapapahamak tayo, bakit tayo nagpasok ng napakaraming base militar ng Amerikano? Tapos, tulak ng tulak yung mga opisyal ni Bongbong Marcos kung ano-anong maahang na salita laban sa China. Yan. Yan inaanaan nila. Napaka masyadong galit na galit sila sa China. Tapos ngayon, sa Amerika, galit na galit sila. Parang gusto nila hindi mo malaman sa kanila, galit ba kayo sa China? Ano ba? Pinaprotektan nyo ba ang soberanya ng Pilipinas o kumakalahi natin? Mahal nyo mga kalahi na, mga OFW, mahal na mahal nyo ngayon. Kuno. Na kunwari kasi kakagera doon. Mahal nyo mga taong bayan dahil sa China. Inaapi ng China. Pero sinusuko nyo yung Pilipino, kapwa nyo, sila Bato, Bongo, gusto nyo suko sa ICC? Hindi ako naniniwalang mahal nyo Pilipino. Dahil kung mahal nyo Pilipino, may masama man nagawa Pilipino dito, hindi nyo susuko yung lahi niya. Po ang nagsasalita dyan ay yung Department of Foreign Affairs. Hindi po yung any man. Lalo na not men in uniform. Iba ho kasi ang konteksto sa foreign relation. Pag ang nagbibitaw na ng salita ay sundalo, military, navy o naka-uniforme. Iba po yun Ang dating, talagang inuudyokan mo na, halika na, bakbakan tayo, di po natin kaya. Mismo, yung naging pahayag at paalala ni... Nakatawa ako, parang nabalitaan ko, chismis yata to, nabalita. Sino nakabalita nito? Naghahanda daw ating mga otoridad sa issue ng digmaan. Ano paghahandaan nyo? Ano paghahandaan nyo? Dapat tawa pa ako, may nagsabi pa, ang layo-layo ng Pilipino. Bakit? Hindi naman nag-chat GPT kasi sila Alam bakit para tandaan ng chat GPT? Yung post ng isang viral na nag-post siya, may mga drawing pa, mga explanation po. Gawa ng chat GPT, kabisado ko chat GPT. In-explain doon, hindi aabot yung rocket ng Iran sa Pilipinas. Hindi nga naman talaga aabot yung rocket sa ilan sa Pilipinas. Kaya sabi niya, malabo daw tayo madamay, kaya wala daw, tuloy daw impeachment. Wala daw tayo, walang pakialam? Una-una may OFW tayo doon. May pakialam na tayo. Una-una, apektado tayo yung gas-gas. So, isabihin, pati economic natin, damay na rin. Apektado pa rin tayo, Dok. Sasabihin nyo, ang layo ng missile, hindi naman tayo atakihin. Sino may sabi sa'yo? Malayo nga tayo atakihin, pero may possible na atakihin tayo. Sabi, hindi daw missile, makakarating missile. Sino may sabi sa'yo, missile gagamitin? Bakit, wala ba aeroplano yun? Di ba? Wala ba jet fighter yun? Kaya naman, okay, mag-iisip tayo advance. Di ba? Kaya nga naghahanda ang ating mga army ngayon, naghahanda kahit papaano. Di ba? Sabi kasi, hindi naman porket
nirakit yung UAE, irarakit ka na rin. Kung gugustuhin ng Iran, kayang paabutin dito ang pagsugod nila. Pero siyempre, wag na mangyari yun. At hindi naman mangyayari yun kasi nga una-una, wag lang tayo maging agresibo yung mga Amerika dito sa base nila. Diba? Or, magalit talaga ang Iran, magkaroon talaga ng malaking malawakang gera, hindi natin masasabi yan. Bongbong Marcos, sa ating mga kababayan, lumayo kayo sa mga lugar na kung saan malapit o nasa base ng Amerikano para hindi kayo mapahamak. Alam pala niya bakit sige tayong papasok dito ng iba't ibang EDCA sites. Kaya yung lagi nating tanong, kaninong interest ba yan? Interest pa ba ng Pilipino yan? O interest ng ating matagal ng alyado na hindi naman interest ng ordinaryong Pilipino? And again, hindi na po ito basta regional conflict o regional war na maituturing sapagkat engaged na ang United Kingdom nang sila ay nagpahintulot sa Estados Unidos na maaaring gamitin yung mga bases ng Estados Unidos na nakasituate or located sa United Kingdom upang magsagawa ng retaliatory or defensive strike sapagkat nga po meron silang kailangan nilang protektahan ang British government, ang British interest at ang British lives. So engaged na rin ang United Kingdom. Tuloy po tayo, pagkatapos ng kataklismo, tuloy po tayo sa maleta. Yung maleta po kasi mga kababayan ay sa gitna ng nagaganap na bombahan dyan sa Middle East. Magiging busy po ang ating mababang kapulungan, yung House of Representatives, upang pag-usapan, magkaroon ng deliberation tungkol sa impeachment laban kay Inday Sara. No? Kay Inday Sara. Sino ho ba ang mga uupo doon sa Justice Committee? Sabi po kasi doon sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, ang impeachment complaint ay napakahalaga. Hindi ito dapat paglaruan at basta na lamang gagawing political tool. Nakita na ng Supreme Court yung ganyan, na ang layunin nila sa sa impeachment hindi para panagutin si Sara sa flood control, kundi para alisin si Sara, pampolitika. Nakikita ng Supreme Court yan. Papayag ba naman nyo, kayong mga taga-Supreme Court? Papayag ba naman siya? Hindi, bagay. Sa kanilang pasya, hindi natin pwede husgahan nyo. Hayaan mo makarating sa kanila yung ganun desisyon. Pero sa tingin mo, ikaw, alam mo, di ba, politika naman talaga Di ba? Kasi kung talagang para sa taong bayan ang panagutin si Sara sa korupsyon. Halimbawa, nangurakot talaga, yung piatos-piatos na yan, dapat sana, pati si Marcos, silipin mo rin yung confidential funds. Huwag lang si Sara. Di ba ganun ng transparency? Hindi yung isa lang sisilipin mo. So lumalabas, may interest ka kay Sara na hindi lang para panagutin siya sa nakuha niyang pera, kung sakali. Ibig sabihin, ayaw mo talaga, may ayaw kang bagay na mangyari kay Sara. Ano yun? Yun na nga siya inala ng iba na maging presidente. Niya, yung impeachment. Tapos, para lumalabas kasi, ginagamit mo yung pagkakataon na setang impeachment, yung batas na pagkakataon na yon para lang si Sara maalis. Di ba? Pang-aabuso na yan. Ang proseso ng impeachment, mahalaga yung mismong linalaman ng impeachment complaint. Pangalawa, hindi lamang ito usapin tungkol doon sa kung sino ang pinai-impeach. Kung hindi, kasali na rin kung sino ang nasa likod o kung sino-sino yung mga nagpapa-impeach. At siyempre, yung mismong proseso, sino ang magde-deliberate o magde-determine when it comes to, you've been always hearing this, sufficiency in form and substance. Balikan ho natin yung affidavit nung 18 sundalo. Hindi pa po tapos ang usapin dito. Mas mahalaga po para sa akin muna unahin yung kapakanan at kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers. Kaya po inuna natin kataklismo. Tuloy na po tayo sa maleta. No? Hindi po biro-biro yung linalaman ng affidavit. Sinumpaan po ito ng 18 sundalo. Mahalaga po itong ipakikita ko sa inyo sapagkat maraming nagdidiskredito. Isa dyan si Pinky, si Boyi, si Claire. Ang dami nagdi-discuss ko naman. Akala ko ba magtutulungan tayo?
Pinky, akala ko ba magtutulungan tayo para lahat tayo masaya magtutulungan sa investigasyon? Bakit pag may lilitaw na katulad nito, i-discredit nyo? Doon sa 18 sundalo. Hindi naman daw po lahat Marines. Hindi naman talaga. Dahil po doon sa simula pa lamang, ang nagsabi na kay maliban kay, I'm reading from the affidavit, maliban kay Romel C. Galapon na dating enlisted personnel ng Philippine Army at Ray Neboy o Julian na isa namang reservist sa Philippine Army. So, wala pong mali dito. Hindi po inamin o hindi inangkin ng lahat ng sundalong ito na sila ay miyembro ng Philippine o dating kasapi ng Philippine Marine Corps. Sino ba nagsabi kasi niya na marin lahat yan? Tapos sinabi daw natuklasan niya, hindi daw marin iba doon. Di ba si Pinky na naman? Pahiya ka dito, Pinky. Kung ano mapik sabi nyo, ayaw nyo muna kasi imbestigahan Daldal kasi kinandaldal muna bago kayo mag-imbestiga. Mag-imbestiga kayo para parehas pabor sa inyo, pabor dun sa Marines. Kasi lalabas niya, para kayo nangahatol, nanguhusga kayo Hinuhusgahan nyo agad yung 18 Marines, wala pa nga Di ba? O di pahiya ka ngayon. Naglabas din po ng pahayag yung pinuno ng Philippine Marine Corps. At tila imbis na yung kanilang motto, di ba? Yung honor, duty, valor. Di ba? Karangalan, katungkulan, kabayanihan. Di ba? Pinuna niya yung dating mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Meron pong isinulat ang respetado, pakikita ko po sa inyo yung respetado, ito po yan. Si Major General Edgar Arevalo. Ano? Ito po siya, pakikuhaan po nyo. Major General Edgar Arevalo, retired. Si Major General Edgar Arevalo, siya po ay isang dating Marine, Patriot, Filipino, at abogado. Isa rin po siyang kolumnista. Regular na sumusulat sa isang mainstream na pahayagan. Po siya, no? Meron po siyang article, napakaganda po nung isinulat niya. Respetado po ito, kilala po ito, at hindi po matatawaran din ang integridad ng taong ito, si Major General Edgar Arevalo. Dahil sabi nga niya, basahin ko po yung parte na lang ng kanyang ginawang column. Napakaganda po kasi hindi ho natin pwedeng palagpasin. Ang sabi po ni Major General, retired Major General Edgar Arevalo, na isang Marine, isang Patriot, Filipino, abogado. Ito po siya uli, ang dami nagre-request, patingin daw uli. At gwapo daw si Major General Edgar Arevalo. Ikas niyan. Bahagi ng isinulat, maraming salamat po sa 3,000 live viewers natin. Bahagi po ng sinulat ni Major General Edgar Arevalo, dating Marine, Patriot at abogado. Ang sabi ho niya, yung tungkol sa maleta, bago hinuhusgahan kasi nung mismong administrasyon. Makinig ho kayo sa naging article o pahayag ni Major General Edgar Arevalo. Abogado din po ito. Sabi niya, and I quote, "In the pursuit of truth and in holding all corrupt public officers accountable for malversation of public funds, we should encourage all persons claiming privity to the commission of the crime to reveal what they know. And by all, I mean everyone. So, why exclude former soldiers when they are Filipinos? After all, linaw po nun. At Tagalogin ko po with the permission of retired Major General Edgar Arevalo. Sabi po niya, sa atin pong paniningil for transparency at full accountability sa lahat ng magnanakaw, ng kurakot at korap na opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng Bongbong Marcos administration, humihingi tayo ng full accountability. Yun naman talaga, di ba? Ang dami nagsasabi niya
Hindi lang taong bayan eh. Maski mga religious leader, mga religion eh. Maski ang Iglesia ni Cristo, sasabi yan eh. Kaya nga na, rally for transparency and accountability. Talaga, yan ang gusto. Etong si Pinky, ayaw talaga mag-imbestiga. Ano ba talaga, Pinky, layunin mo sa Blue Ribbon? Mag-iimbestiga ka ba talaga? Sabihin mo na lang sa amin kung hindi. Para hindi na kami umasa. Kasi parang niloloko nyo kami. Sabihin nyo kung talagang tapos na itong investigasyon, wala tayong maiimbestigahan. Para hindi na kami magmumukhang tanga na maghanap kami ng mga ebidensya. Hindi naman kami, ako, sino ba naman ako para makahanap ako ng ebidensya? Anong alam ko dyan? Siyempre may mga tao na apektuhan ng flood control at yung mga opisyal ng gobyerno katulad ni Viste, nila yung mga 18 Marines, nila na makapagbibigay ng idea man lang, wag na ebidensya, para masimulan ng investigasyon. Ayaw nyo eh. Diba? Ayaw nyo. Dinidiscredit nyo lahat. So, anong gagawin natin? Ba't bakit napapatuloy kayo dito? Yeah? Sa trilyong pisong kanila pong minalverse or malversation of public funds, hindi pa dapat hikayatin natin ang lahat. At ang ibig sabihin niyang lahat, maging dati ka mang sundalo, kasalukuyan kang sundalo, o ordinaryo kang Pilipino, na isiwalat mo ang lahat ng iyong nalalaman patungkol sa kasong malversation of public funds, kurakot, korupsyon, at plunder. Ngayon, kung ito ang dapat na dahilanan, bakit natin isasantabi o babatikusin o wawalang baliwalain ang mga sundalo? Hindi ba't sila'y Pilipino rin? Yan po yung bahagi ng isinulat ni retired Major General Edgar Arevalo. Bukod po dyan, kasi po sinasabi ng mga kasalukuyan, Parang ganito nangyayari analogy ko para ma-gets niya. Nagluto yung nanay mo, nagluto yung yung mahal mo sa buhay, nagluto ng masarap na spaghetti. Masarap. Pinapatikim sa'yo. Ay, ayoko, hindi masarap yan. Paano mo nalaman hindi masarap? Nakita mo lang yung kulay? Naamoy mo lang? Binatihan mo, hindi masarap? Natikman mo ba? Hindi mo pa nga natitikman eh. Huwag mo sasabihin hindi masarap. Hindi mo pa nga naiimbestigahan eh. Huwag mo sasabihin hindi totoo. Tama, mali. Hindi mo ba? yung mga nandyan sa Philippine Marine Corps at yung mga nagrurunong-runungan sa military parlance or military lingo, mga dishonorably discharged naman yan. Ang sabi po ni retired Major General Edgar Arevalo, Marines, Patriot, Abogado, Pilipino, kolumnista rin. Ang sabi niya retired, honorably or dishonorably discharged, Marines or not, all of us are citizens of this country. We owe it to the next generation to hold public officers accountable and responsible for their intentionally unlawful acts. Intentional, ginamit niyo yun. Improper performance of a lawful act and failure to act when a duty exists. Malinaw po yun. Titin ko yan po ay kataga na isinulat ni retired Major General Edgar Arevalo. Yung pangalawang bahagi, Tagalogin ko po, susubukan natin pasimplin. Ang sabi ni retired Major General Edgar Arevalo, dating bahagi ng Philippine Marine Corps, retirado ka man, ikaw may na-discharge honorably or dishonorably, lahat tayo, regardless of katungkulan mo, kung paano ka nagretiro, kung paano ka nahiwalay sa serbisyo, lahat tayo ay Pilipino at lahat tayo ay may karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Tama. Obligasyon natin sa mga kabataang Pilipino kasalukuyan at sa mga darating pang henerasyon na tugisin at panagutin at gawing fully accountable ang mga Hindi pa nangyayari. nasa pamahalaan sa kanilang ginawang intentional na unlawful acts or
maling pagsasagawa. Hindi pa nangyayari accountability sa transparency. Hindi pa nangyayari yan. Nakaupo pa si Pinky. Kahit kailan hindi pa nangyayari yan, maniwala kayo sa akin. Nangyari na ba yan? Hindi pa, di ba? Wala pa. Wala pa nangyayaring ganyan accountable sa transparency, wala. Ng kanilang trabaho o ang maling pag-akto at pagganap ng kanilang katungkulan. Malinaw po yung naging pahayag na yan. Ito po'y patungkol doon sa maleta na. Pag-usapan ho natin yung maleta. Yung maleta, ang dami pong pangalan ang nakalista rito. Na binanggit din, Saldico, Martin Romualdez, may mga senador, si Chis Escudero. Safe na safe pa rin si Martin, no? Iimbestigahan, wala, no? No? Ayaw nila imbestigahan niya. Tindi. Yung mga pinangalanan, patawag nyo, ba't ayaw nyo ipatawag sa Senate hearing? Ang titindi ng mga to, no? Harap-harapan, taki pa na. Senate President Tito Soto, at pagdating po sa mababang kapulungan, binabanggit din po Benny Abante, Zia Adyong, Arlene Brosas, Joel Chua, yung mga aktibo muna. Of course, nandiyan si Manix Delipe, nandiyan si Stella Kimbo, nandiyan si Raul Manuel, o nandiyan si Luis Tro, nandiyan si Janet Garin, andiyan tapos na po siya sa Kongreso, umangat na sa sa Senado, si Erwin Tulfo. Mahalaga po ito sapagkat busy sila imbis na pag-usapan. Ano yung emergency measure na gagawin ng gobyerno to protect our overseas Filipino workers and Filipino migrants? Ang kanila pong pangunahing gagawin ngayon, deliberation ng Inday Sara impeachment. Ano ho? Sino ang magde-deliberate? Yung mga taong inaakusahan na tumanggap ng mali-malitang pera mula doon sa 18 sundalo na iprinisinta ni Atty. Levy Baligod nung nakaraang Thursday or Friday, I believe. Ano? So, sino mag-iimbestiga? Hindi ba dapat mag-inhibit sila? Kaya po, mariin ang naging pahayag ng Hakbang ng Maisog na kinukonsidera na magsagawa ng mga payapang kilos protesta sa bahay ng mga kongresista na aktibong magde-deliberate dito sa impeachment ni Inday Sara, pero inaakusahan din na nakatanggap at na-deliveran o nahatiran ng mali-malitang pera nung 18 sundalo na napakaganda yung naging topic ni retired Major General Edgar Arevalo na aking pong ibinasa sa inyo, yung portion. Bisitahin po nyo yung kanyang naging column. Diyan po Pahiya kayo dyan. Ping, pahiya ka dyan. Pahiya kayo dyan. sa Tamo, matataas sa tao sa lipunan nagsasalita. Nakakakita. Tapos kayo, tatakpan nyo lang. Ano yung mga tanga lahat? Sipin nyo mga tanga lahat yan, pati mga ibang religion, tanga lahat yun, na umahanap ng kasagutan. Ha? Pinky, ikaw lang matalino? Gusto mo? Ilang ba gusto mo? Ikaw lang matalino? Manila Times kahapon. Kahapon po yung kanyang column. Ito po si retired Major General Edgar Arevalo at ang kanyang description o pagsasalarawan sa kanyang sarili, Marin. Wala naman iba na didiscredit niya. Alam mo sino? Si Pinky lang naman eh. Direct simula sa bunganga niya yan eh. Bago sundan ng iba. Kasi Blue Ribbon nagsasalita sa asenador eh. Kaya gagayahin ka ng ibang mga ugok-ugok kagaya ng palengkera ng Malacanang. Patriot abogado, no? So bisitahin po niyo yung column niya. Paano natin ngayon pagpapatuloy o gagawin yung deliberation? Lahat po yun may tama eh, may bahid eh. Tama. 'Di ba? So actually, pati po yung entire 20th members of the 20th Congress ang under scrutiny ngayon. Sila po yung under the microscope din ngayon. Especially yung mga miyembro ng Justice Committee. Biro mo si Pinky, pati pagdala ng maleta, kinu-question niya, 805 billion daw para doon magkakasya sa 13,000 na maleta. Magtatrabaho daw muna 5 taon yung straight. Tignan mo, paano niya iniimbento kung ano-anong computation lahat ng galaw ng niya, hindi pa nag-iimbestiga yan, ha? Ng House of Representatives. Bakit? Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Nakita nyo naman po gano'ng kahayagan magtakipan tong mga to. Na talagang
andyan dyan na yung ebidensya, nandiyan na yung mga testigo, ayaw nilang pakinggan. Ano pa ba hahanapin nila? Wala na. Lahat na nga lumilitaw, wala pa rin eh. Pero tumisigaw sila, panagutin ang mga magnanakaw, pero wala silang ginagawang aksyon. Pag may lumitaw, pagbibintangan, i-discredit nila. Kaya totoo yan. Ganun po ang kalagayan ngayon ng ating bansa ngayon. Kawawa po tayo. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po tayo. Mag-ingat lahat kayo. Paalam po sa inyong lahat.